Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So pag-usapan natin si Nikola Jokic. Lately nga ay gumagawa ng ingay ang ibang mga players tulad nila Jason Tatum na nagsasabi na siya daw ang best player in the world at deserving siya ng MVP award ngayong season. Ang mga ESPN host and analyst naman ay pinupush ang narrative na si Shai Gilgeous-Alexander ng OKC Thunder ang MVP ngayong taon. May iba naman na si Luka Doncic ang sinasabi na MVP nang gumawa ang Mavs ng 7 magkakasunod na panalo. Well, ito nga si Nikola Jokic mga kaibigan, isang 2-time MVP and reigning Finals MVP at number 1 sa MVP ladder ngayon. Patuloy pa rin nga siyang dinidisrespect ng media. Kahapon sa isang national televised game kontra sa isa sa mga pinakasikat na team sa NBA ng Golden State Warriors, si Jokic ay nagtala ng 32 points, 16 rebounds, 16 assists, and 4 steals. The game before that ay gumawa siya ng 29 points, 14 rebounds, and 15 assists on 70% shooting sa field. And the game before that ay gumawa siya ng 21 points, 19 rebounds, and 15 assists on perfect 10 of 10 shooting sa field. Si Jokic nga natahimik lang sa media at paloko-loko lang ay halimaw na stats ang pinapakita. As of now ay walang duda na siya pa din nga ang leading MVP mga kaibigan o leading MVP candidate. Muli nga pinapakita ng kanyang stats na siya ang best player in the world at wala nga siyang pakialam dito. Posible niya nga may uwi ang kanyang pangatlong MVP ngayong season kung may pagpapatuloy niya ang performance na ganito at mananatiling top 4 team ang Denver Nuggets sa West. And some can argue na kung manalo siya ng MVP ngayong season, dapat ay 4 straight MVPs na siya mga kaibigan dahil very controversial nga naging botohan last year sa kanila ni Joel Embiid. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa ating Gilas Pilipinas. So matapos nga ang bakbakan ng ating national team kontra sa Chinese Taipei, inanunsyo ni Coach Timko na inimbitahan ng ating national team ng mga bansa na Lithuania, Slovenia at Czech Republic na maging parte ng mga pocket tournament nila bilang paghahanda sa mga FIBA windows. Well mga kaibigan, ito nga ay kasalungkat noong under Coach Chad Reyes pa ang ating national team dahil ayon nga kay Coach Chad Reyes na mapag-usapan ang pakikipag-tune up sa mga top Euro teams bilang paghahanda para sa 2023 World Cup. I'm quoting here, they don't want to play with us. Yan nga ang sinabi ni Coach Chad Reyes. Yan nga ang pahayag ng former Gilas coach. Inaayawan nga tayo ng mga top European teams doon. Well ngayon nga under Coach Timko ay iniimbitahan na tayo at mangyayari lang naman ito kung sa palagay din ng ibang teams ay magiging magandang match ang ating team sa kanila. Dahil hindi nga sila magsasayang ng panahon at isusugal ang kalusugan ng kanilang mga players kung alam lang din naman nila na wala silang mai-improve kapag nagkalaban tayo. Just imagine Gilas, hindi nga tayo makikipag-tune up sa mga teams sa tulad ng Myanmar, Timor-Leste o mga mas mababang level na teams dahil para saan nga, wala nga tayong mai-improve dyan. At ganyan nga ang tingin sa atin ng mga European teams noon. Maiba nga ngayon dahil sila na mismo nag-i-invite sa atin matapos ang gold medal natin sa Asian Games at ang first window sweep sa FIBA Asia. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?